Hindi ako makakarating ng Friday kasi ang dami kong pupuntahan. Alam mo naman ang palagi nating pinapangako. Hanggat meron tayong panahon, babawi kayo ngayong Miyerkules. makabawi man lang tayo. Pero kung alam ko nandito si Kuya Ben, hindi na sana ako, hindi mo na sinabi. Total, nandito naman ito eh. Hindi po, kasi alam natin kapag aapat tayo, masaya kami kong kasi tayo ang Warta Committee. Kaya lang, baka mapagkamalan tayong quadcom dito. Dapat tayo. Oo. Kaya nga po kung ano tayo, Warta Committee, hindi po Quadcom. Hindi naging maganda kasi yung connotation ng quadcom ngayon eh. Di ba? Kaya nga po, nagkaroon na ng kinta, Kong. Ha? Tapos meron pang Tricom, di ba? Yung kinta, ang layunin po ay murang pagkain at yung Tricom naman, mukhang babantayan natin yung mga nagkalat na fake news. Pero kung mag-comment muna po kayo, ano ba ang saloobin nyo doon sa ating magiging Vox Populi ngayon na ang sabi po mismo ng COMELEC, sundin niyo po ang utos ng Korte Suprema. May pasa na pala Kong ang Korte Suprema. Natagal na yan. Ukol dito sa mga political survey po. Kung ako sana ang masusunod. Opo. Kung pwede lang mangyari yon, sana magkaroon tayo ng batas na kung ang pag-uusapan ay political survey. Mas makakabuti sa ating lahat na wag na lang. Totally, wala na. Yung mga product survey siguro, mga survey na kung saan ay may evaluate natin yung pagsiservisyo ng ating pamahalaan at saka kung ano-ano pang problema ang kinakaharap sang-ayon sa pananaw at salamin ng ating mamamayan, pwede yung mga ganun eh. Opo. Pero pagka yung survey ay nalilinya doon sa mga taong gustong magpaboto, sapagkat nandyan naman sa likod nila yung mga taong tumitingin kung sino yung dapat na tulungan sa magitan ng pondo eh. Alam mo naman ang ponduhan ngayon iba na sapagkat ganyan na yung uri ng politika sa ating bansa eh. Opo. So kung ang ating pagsasurvey ngayon, ng mga political survey na uwi na sa multi-billion industry, ay talagang prone na ito sa sa abuse. Maaring kagaya ng sinasabi ni Kuya Benny kanina, nakikinig ako, baka malin lang, baka mailigaw at ang ating mamamayan. Ganun na nga po talaga nangyayari, Kong. Maraming tao ngayon sa atin na nagiging batayan, ito ang lumilitaw sa survey, Kong. Kahit nasabihin pa ng Korte Suprema na, kailangan yung mga sinabi naman namin ng mga tuntunin, pero madali ring anuhin yun eh. Madali ring i-circumvent yung mga yun eh. Mabilis eh. Kinakailangan na lang tanggalin natin yung pagka-political survey. Totally wala na. Kasi ako sana, ayoko na mag-comment yan sapagkat tumatakbo tayo. Pero maya-maya sana, kung may panahon tayo, gusto kong ipasinag yung mga, kung paano ako tinatanggap ng mga tao sa mga lugar na aking pinupuntahan. Sana kung yung mga katunggali natin makapagpapakita ng ganito, hindi ako magtataka, baka number 1 nga sila o number 2. Pero wala naman silang pinakikitang gano'n sa pinupuntahan nila na nagsisigawan ng mga tao. Halimbawa, maya-maya, sana maipakita natin. Di ba? Inaayos ko na po si Direk Kong. Talagang minasahe ko. Naayos mo na ba? Inaayos ko na po. Kamakailan, nag-birthday yan eh. Di ba? At ipapalabas natin. Para makita din nila Kong na ang epekto ngayon sa lokal, kayo po ang hinahanap ng tao, Kong. Mukhang gusto nilang kayo ay makilala at makadaupang palad ng personal, Kong. Siguro, Kuya Benny, Jen, Nelson, kung makikita nyo lang yung text na dumarating sa akin araw-araw, kung ilang sulat ang tinatanggap ko, sa kagustuhan nila na makapagsalita ako sa harapan nila, makapagsabi ako ng mensahe. Ano bang gagawin ko kung sakasakaling ako'y maiboto? Sino ba si Dante Marcoleta? Di ba? Sa dami. Walagay ko, kahit na siguro paghati-hatiin mo yung aking katawan, hindi ko kayang puntahan lahat. Ngayon, kung ito ay indication ng mga taong gustong makilala ako, pag nag-survey naman kayo, number 52 naman ako, ba't ako pinipilit na kausapin? Ba't ako pinipilit na imbitahin? So, yung indication, iba eh. Ayaw kayo isama sa survey ko nakita mo ba yung pinag-uusapan? Wala rito si Kuya Benny nun eh. Nagsisikip ang dibdib ni Nelson, Kuya Benny. Kung bakit pagkatapos maganap yung isang malaking rally, ito kamakailan lang. January 13. Nakinatampukan ng halos 2 milyon dito sa Metro Manila at kung isasama mo pa yung 12 magkakaibang lugar, tinatayang hindi bababa sa 3 milyon lahat. Akalain mo yung isa sa nagsalita doon,
Ni Anino hindi binanggit ng dalawang diaryong malalapad. Saan ka naman nakakita? Ang kanilang patakaran pa, yung isa ay truth shall prevail. Yung isa naman, Fearless news. balance news. Balance news. Fearless views. Pero kapag inalis mo yung isang katauhan doon na nagkaroon naman ng isang aktibong participation doon sa pagkilos na yon, palagay ko hindi truth ang nagpiprevail, Kuya Benny. Kasi magkukulang, you know? Makikita mo ng yung impormasyon tsaka ng talagang detalye. lantarang ginagawa. Para sa ganun, maging number 52 ako. Masyado nang malalim ang nangyayari ngayon sa ating... shall I consider this as a media industry also? Na ginagawang tulay ng bawat yung tinatawag nating pang-aabuso sa ating mamayan. No? Tignan nyo na lang. Ang gagawin, magpapakain, mamimigay ng ayuda sa isang lugar. Matapos yun, magpapagawa ng survey doon. Eh di natural, number 1 ka doon. Di ba? Kabibigay mo lang kahapon eh. Di ba? Sabay kinabukasan survey. Yung sinabi mo na yan, napag-usapan na rin namin nila Nelson at ni Jen. Ikaw ang meron kang istasyon ng radyo malawak. Opo. Huwag na natin banggitin, ano? Ikaw bang nagpo-promote ng kanilang kandidatura sapagkat nagbabayad sila ng advertisement sa'yo? Talagang malaki ang pera. Kasi yun naman ang hanap buhay ng ano mo Opo, negosyo po yun. Negosyo. Opo, talaga yun. Okay lang yun. Oo. Pinapayagan naman ang batas na yun. Mabuti nga, maraming politikong lumalapit sa'yo. Siguro magaling ka nga mag-promote. Opo. Ano ba ang masama doon? Wala. Pero Kuya Benny, kung halimbawa ikaw may-ari ng istasyon na yon ng radyo, pagkatapos mo silang ma-promote, ikaw pa rin ang magsasurvey. Mali yun. Tama ba yun? Oo. So, yan. Yan lang aking masasabi rin. Kaya nakikita natin na talagang merong conflict of interest. So, hindi lang conflict of interest yun. Unethical yun. Bakit? Ikaw nagpo-promote eh. Alam nga namang ihuli mo yung pinopromote mo, di wala kang kakwenta-kwentang nagpo-promote. Tama ba? Oo nga Tapos sisisihin ka ng pinopromote mo eh. Mabuti pa ikang di na ako nagbayad sa'yo. Nagkagasta-gasta ako, pagkatapos mag-survey ka, huli pa rin pala ako. Eh hindi mo ako pinopromote. Para hindi ka ngayon masisi, Kuya Benny, ilalagay mo sa number 1. Tama ba yun? Yun ang logical. Ayun. Which is, panlilin lang yan sa ating mga Yun. kababayan. Mabuti na lang, ikaw ang nagsabi niya. Bayaan nyo, Kong, pagka pumasok na yung grupo ni Kuya Benny ng mga Pilipino-Chinese at sinabi niya kami mga ngampanya na rin para kay Kong Dante Marcoleta, sa tingin ko hindi na kayo matatanggihan ng ano. Nasabi mo yung Filipino-Chinese kaninang bago puntahan magtanghali. niyo na ba? Nandun ako, mamaya pasisinag natin. Ayun! Ayun pala! Nakita mo yan? Oho. Ayun yan din pala naman. yun. Yan din pala yung damit yun. Hindi, yan sa dyan sa, ano naman yan, sa Cagayan de Oro, kahapon. Malayo ito, Region 10. Oh, tingnan mo yung mga tao. Kaya pala si Richard de la Cruz, yung aming correspondent daw doon, Kong, nung nakamayan kayo, nag-collapse eh. Ayan, lahat yan. Ito naman po, saan ito? Binondo? Ba't Hindi, parang Binondo, Ongpin. Aungpin yung isa. Pinagsunod-sunod ni Direk. Masadong abrupt yung pagkakaputol. Parang si Direk, hindi pa yata kumain eh. Ayan, Ito, Cagayan de Oro na po ito. Cagayan de Oro yan. Okay. Sana ipakita yung iba pa na... Oho. Ayan, yan ang parte ng ng Ongpin kanina, nandyan ako. Opo. At pumunta ako sa... nasaan yung iba? Ulit-ulit lang Sige. Oho. Mamaya Kong pagsunod-sunurin pa natin yan para nang sa ganun ay mapanood ng ating mga kababayan. Ano po? Pero anyway, Kung dito sa punto na ito, gusto ko lang susugan. Ang sabi kasi ng Court Suprema, pwede naman magpagawa ng political survey. Pwede. So Basta dapat lang transparent. Transparent kung sino. Pero nung gumawa sila ng ganyang pagdidesisyon, Opo. matagal na panahon na yan. Yes. Ano mang desisyon na ba ito? Kinakailangan reviewin na natin sang-ayon sa mga umiiral na kondisyones ngayon Opo. na nakita na rin nila na ito'y multi-billion industry na dyan. Oho. Hindi ka ba maliligalig? Sapagkat yung survey na yan, tama man o mali, Opo. yan ang gagamitin ng mga mayayaman na interest dito. Isa na dyan si Kuya Benny. Opo. Para ngayon sila yung magpopondo sa mga nauuna.
Yun ang magiging batayan nila. Kasi corporation silang malalaki. May board of directors sila, may execom sila. O, Tama sino po. tutulungan natin? Para magkaroon ng basihan yung pagtulong nila. Kukuha Sabi din ko ng nga resulta ng sa'yo, survey. mali man at tama, kukuha ng survey. So yung sabi niya, tutulungan natin yung unang 6. Opo. First 6 na ako. Yun namang nagsasurvey, alam niya Oho. na siya ngayon ay pipilahan ng mga donors at magpopondo. Oho. So alam nung ano yun. Sasabihin ngayon ng popondo ay ng survey. O boss, gusto mo bang ikaw ay mailagay sa unang 6? Opo. Alam naman namin magbabago ang buhay mo riyan. Ito'y life-changing development. Pangiti-ngiti si Kuya Benny. Alam niya yan. Nako, ikaw na nga magpaliwanag dito. Ganun ba yun, Kuya Benny? Kapag kayong sa survey? Kanya-kanyang interest kasi yan. Ngayon, would you imagine, pag nakita mo na number 1 sa survey, kahit na hindi mo gusto suportahan, talaga magbibigay ka. Hindi ba? Yan ang sinasabi ko. Hindi, kung ang tanong ko dito, bakit ang negosyante, tataya ka doon sa first 6? Anong Alam niya rin, sagutin niya, sa dami ng interest ni Kuya Benny na dapat maproteksyonan. Bakit ako kinakailangan tataya ako dyan. Dapat ang kasi siya yung mananalo eh. O kaya nga. Sa mga tuwid. Ganito, pag nakita mo na sige. yung kandidatong gusto mo ay nangungulilat, tutulungan mo pa rin dahil gusto mo eh. Siyempre, personal choice mo yan. Yung bigay mo, Limitado, limitado. minor lang, di ba? Ganun Pag ba yun? nakita mong number 1, kahit nakalaban mo at ayaw mo, mapipilitan ka bigyan. Anong pa, ang tanong nga, anong pakinabang ko? Bakit ako magbibigay? Para hindi balikan yung negosyo mo in the future. Gaya ng mga malalaking negosyo, di ba? Alam naman natin yun. Kahit legal yung negosyo. Oo, kahit legal yung negosyo. Alam Kasi naman natin. pwedeng butasan ng kahit ano yan. Dito sa atin sa Pilipinas huwag ka malingat, may illegal ka eh. Nakita mo nga yung investigasyon, di ba? Kahit na sino. Di ba? Lalo na kung nag-imbestiga, Quadcom. Hindi ka pwedeng tumanggi na sumagot. Huwag mong sasabihin, Your Honor, pwede po bang wag ko na pong sagutin ang tanong nyo? Hindi pwede. Contempt. Hindi mo sasagutin itong napakasimpleng tanong na to? Kukontempt kita. Di ba? Samantalang alam nila, sa liwanag at sa harap ng Bill of Rights natin, na nakasulat sa Constitution, anong ibig sabihin ng babae na yun na tinatanong na kung pwede sana, makalampas na sa kanya ang sarong ito. Huwag na dumaan yung pagpapahirap na. Ang ibig niya sabihin, ini-invoke niya yung karapatan niya sa ilalim ng Bill of Rights, yung right against self-incrimination. Bakit hindi mo ibigay yun? Diba? Samantalang ang layunin mo lang naman, magpatulong ka para makagawa kami ng batas. Kung sino yung tumutulong sa iyo at nakahandang tumulong sa iyo, tinatakot mo at ikukulong mo pa. Saan ka nakakita ng ganyan? Isang halimbawa yan, Kong, yung kay Grijaldo, di ba? Yung tinatanong yung Colonel Grijaldo, na halos lahat ng tanong, yun ang sinasagot. Sabi Hindi nila, lamang yun, halos lahat na dumaan sa kanila. tama po kayo, Kong. Pero ibig ko lang sabihin, yun ang pinaka-latest ngayon, itong tungkol kay Colonel Grijaldo. Sabi nila, kapag hindi ka kasi sumagot yan, mababalam yung pag-alam namin ng katotohanan na isa lang ang makasasagot. Kung ako naman si Grijaldo, Opo. kasi sa pamagitan ng mga abogadong nag-advise sa kanya, Oo. Your Honor, baka hindi po nyo alam, sangayon po sa mga pagdidesisyon ng Korte Suprema, pagka ganito po ang nature ng investigation, Opo. meaning in aid of legislation, marami pong limitasyon. Isa na po ay yung tinatawag nating pertinency rule. Na kung saan, ang itatanong nyo lang po sa akin ay may relasyon doon sa batas na iniisip ninyo. So bago ko po sagutin, pwede ko pong malaman ano po bang batas ang iniisip ninyo. Mababara ka ngayon. Di, wag mo kami pakikialaman. Huwag mo kami tuturuan, hindi namin kailangan Ipipilit niya yun eh. Opo, Ay, siyempre. bakit mo ipipilit? Ito po ang sinabi ng Korte Suprema. Mayroon pong limitasyon para hindi po natin maabuso ang lahat ng bagay. Di ba? Nakalagay po dyan. At nakalagay pa rin po dyan sa pangatlo kung hindi pa po nyo nalalaman. Nandun pa rin po doon sa pagdidesisyon ng Korte Suprema. Ang karapatan po ng lahat ng taong ipatatawag ninyo o maaaring maging apektado sa mga gagawin naming pagharap sa inyo ay mapuproteksyonan po ang aming karapatan. Isa po sa mga karapatang gusto naming maproteksyonan ay yung dignidad po namin. Wag niyo po kaming pagsisisigawan. Wag niyo po kaming tinatakot. Kami po'y pinatawag ninyo rito
alang-alang sa kagustuhan niyong matulungan namin kayong makagawa ng panukalang batas. Nako. Pero hindi po namin nakikita sa ngayon ang ginagawa ninyo. Nako. Sa ngayon, sa ginagawa niyong pagpananakot sa amin. Wala po kaming makitang kawastuhan ang ginagawa ninyo. Sa tagal na po ng pag-iimbestiga siguro ko, wala pa naglakas na loob na sumagot ng ganyan? Ay, dahil nga tinatakot mo eh. Wow, yun na nga po. Oo. Aywan ko lang si Kuya Benny kung... Si Kuya Benny naman Umisi kasi. na lang ako. Nung tinawag si Kuya Benny, sabi ni, natatandaan ko pa eh. sabi ni Kuya Benny, Opo. ako po naman ay humarap po, sa akin pong pagkakaalam, Oo. ay wala naman pong tama. Yung pagkakasabi po niya, palagay ko po kanya wala po akong nalabag at ganito at ganyan. Sumagot. Yun ang akala mo. Oo. Doesn't follow. It doesn't follow. It doesn't necessarily follow. Opo. Ibig ko sabihin, alam mo na pala yung totoo, ba't ka pa nagtatanong? Hindi ka dapat makipagdebate doon sa tinatanong mo. Yun ang alam niyang isagot eh. Kaya ang pagkakasagot niya. Base po kanya doon sa pagpapatotoo ng taong yun. Hindi naman siya binabanggit ang pangalan. Naniniwala po akong tama po ako at ganito. Ay, hindi. Yan ang alam mo. Saan ka naman Well, ito naman kasi hindi pala away eh. yun na nga po. Kasi kung ako nandun, Your Honor, alam naman po pala ninyo kung ano yung sagot, bakit po niyo ako tinatanong? Alamang contempt. Baka ngayon nakakulong si Kuya Benny kung ginawa niya yun. Ginawa niya, umiti na lang. Gumiti. Alam niyo pong ginawa ko noon. Bumulong na lang ako sa likod. Baka may hopya dyan. Penge naman. Parang ngangatayin ko na lang ho. Pero doon sa mga bagay-bagay na yan ko, kasi dapat siguro talaga maliwanag, ano. Kasi, kapag in-invoke mo kasi yung karapatan mo, sasabihin nila, simpleng tanong lang eh. Ba't ba naman oo at hindi? Pero hindi nila mapilit. Yun na nga, kung sabagot ka mo niya lang, oo, hindi, at saka ka lang anya, ang sabi sa bilang abogado, alam mo, sumagot ka muna ng oo, hindi, at kung meron ka paliwanag, umuo ka muna o hindi ka, at saka mo ipaliwanag yung gusto mo sabihin. Hindi nga ganun eh. Kasi ang inquiry nila, parang parang investigasyon ng piskal, nang parang meron ka ng kasalanan. Hindi yun ang inquiry na sinasabi batay sa pagkakasulat sa saligang batas. Kasi inquiry in aid of legislation. So, kailangan ikapit mo yun eh. Ilang tulong sa paggawa ng batas. Doon pa lang makikita mo na eh. Hindi ka pwedeng basta-basta ka na lang magtanong nang wala kang nakabalangkas na batas eh. Kaya sabi nga doon sa desisyon there should be an existing legislation. An existing or contemplated legislation. Pagka wala, paano yung tatanong mo? Ano yung referensya mo? Opo. Di ba? Kaya nga ang tanong nila wala nang katapusan eh. Kahit ano na lang maisip nila eh. Pero mukhang meron na yatang legislation. Meron na ba ngayon, Kong? Nakita mo ba yung ginawa nila? Halimbawa, yung sa... Yung extrajudicial killing. Sapagkat doon nasentro lahat eh. Ewan ko kung ikaw, Nelson, mahilig magbasa itong taong ito eh. Kung nabasa niya na, dalawang batas lang ang nagawa panukalang batas. Isa sa Pogo, na kahit wala naman yon, kaya namang kunin lahat yung mga pag-aari ng mga kung sino mang nag-invest na nagkasala sa ating bansa. Pero yung EJK, na kapag ka binasa mo, definition na definition pa lang. Opo. Mali na eh. Extrajudicial killings, di ba? Nakakalimutan nila na dito sa ating bansa, bawal na yung death penalty. Wala tayong death penalty po. Ang pagkakadefine, lahat kanya ng pagpatay na walang authorization ang korte. Paano mag-authorize? Wala na nga tayong death penalty. Oo nga. Di ba? Kahit na law student. Palagay ko, pagka nabasa niya, mag-iisip eh. Pag nabasa niya ganun, yung mga congressmen kaya itong mga ito, yun lamang mag-entertain siya ng ganung kaisipan, nakakahiya na eh. Law student pa lang yun, definition pa lang. Mali na. Kaya pa... 13 hearing yun. Ibig mo sabihin, sinayang nyo ang napakaraming oras ng Kongreso
Pagkatapos gagawa kayo ng panakwalang batas, sa definition pa lang, dispalinghado na. Alam mo, Kuya Bene, kung ba't napunta sa ganun? Opo. Hindi naman yun talaga yung kanilang gustong mangyari. Hindi paggawa ng batas, kundi usigin ang inaakala nilang tao nagkasala. Oho. Tayo bang taga-usig? Pag ang isang tao ay nagkasala, Kuya Benny, alam mo naman yan. Pumunta ka sa piskal. Korte. Oo. Pumunta ka sa korte. Ang Quadcom po ay hindi piskalya. Lalong-lalong hindi korte. So, sang-ayon sa sinabi ng Korte Suprema sa maraming pagdidesisyon nila. Pag sa inyong gawain na kayo nag-iimbestiga in aid of legislation, sabi niya, at nakabangga kayo, nakalkal ninyo ang isang bagay na maaring nagkasala ang isang tao, iparti nyo na yun sa piskalya at sa korte. Yun po yung sinabi. Huwag na kayong magpakadalubhasa na kayo-kayo ang mismong magkunwari na korte at saka piskal. Which is yun ang tamang proseso talaga. Oh. Ibigay mo sa tamang Pagka otoridad nakita mo yun. na, maaaring nagkasala, sa katatanong mo, maaaring nakagawa ng ano, iyan mo na. Actually, nakakausap ko rin po yung ibang mga abogado natin, kaibigan, mga piskal, medyo bumaba talaga yung moral nila sa naganap na... Kasi maaaring mawalan na sila ng trabaho. Naalala mo ba yung dating chief ng National Prosecution Service? Ano na yung pangalan niya? Malcontento. Opo, oo. Nawalan ng, hindi na kontento. Nag-resign. Umalis. Oo. Sabi niya, babalik ako sa private sector. Siguro nakita niya. Akanya, at the rate the Quadcom is going, palagay ko ma-abolish ang National Prosecution Service. So, uunahan ko na sila kanya. Nag-resign. Ang ating Prosecutor General. Prosecutor General, nag-resign. Kasi nga. Kumbaga, talagang masakit para sa kanila, no? Na yung pagsusunog nila ng kilay, Nako. no? Na, Bilang abogado, bilang mga piskal. bilang mga piskal, Ay pwede na pala i-search sa Google ang mga batas ngayon, Kong. Isip-isipin mo bawat munisipyo, practically bawat munisipyo ng ating bansa. Palagay ko mga 1,000, halos 1,500 municipalities sa ating bansa. Merong piskal dyan. Opo, Fiscal's Office. Opo. Oo. At meron ding korte dyan. Kung hindi man RTC, maaring Municipal Trial Court. O kaya pinagsanib na Municipal Trial Circuit Court, whatever. Nakatalatag po lahat yan. Functioning po lahat yan. Naghihintay sa ating mga mamamayan na pupunta sa kanila para maghain ng mga asuntong naiisip ng taong bayan. Hindi. Inunahan na sila ng Quadcom Ang problema ngayon, Kong, mukhang wala naman nasasampang kaso ang Quadcom. Di ba? Kasi wala naman natang nasasampang kaso. Merong... Hindi naman kasi siya piskalya, kaya hindi siya pwedeng pumunta sa korte. Ang piskal kasi ganito. Opo. Dinimanda mo si Kuya Benny. Opo. Napagtibay ng napagtibay ng piskal na merong dapat sagutin si Kuya Benny. Ano lang naman ngayon probable cause di ba? Opo. Sabi ng piskal, hindi naman niya sinasabing akusado na siya kagad. May probable cause lang. Respondent siya. Pero pagka yan ay kanya nang ipinail sa korte, accused na siya. Pero kung akusado ka lang, hindi niya sinasabing guilty ka. Tama po. Kinakailangan ilaban mo ang innocence mo. Kasi kung criminal, patunayan mo sa korte. Ang korte talagang lilitisin siya. At ikaw ay ma-acquit kapag kulang ang ebidensya. Ngayon, paano ngayon yun? Ang Quadcom, hindi siya pwedeng... Dito nyo makikita na hindi siya piskal Hindi siya po pwedeng dumirekta sa korte at pagdating sa korte, yung korte sa kanyang ministerial na kanyang gawain, mag-i-issue kagad ng warrant of arrest. Silang umaktong parang piskal, hindi gano'n. Pero yung piskal, pag nakita niya, mukhang may pagkukulang si Kuya Benny rito. Ipapile niya ngayon, masasabi na ngayon. mabibigyan ngayon ng warrant of arrest. Mag-ano ka ngayon? Magpipiyansa ka ngayon. Bail. Kita mo na? Yun yung proseso. Yun ang proseso. Ngayon, mula doon sa korte ngayon, si Kuya Benny, o kaya si Canelson, may pagkakataon siya ngayong palitawin niya na inosente siya. Ipagtanggol niya yung kanyang sarili. Ang tatanggol siya. Kailangan niyang ipagtanggol. Di ba?
Yun ang yun ang proseso ng batas. Hindi yung pupunta ka, tatawagin ka ron. Oho. Pag hindi ka sumagot, ikukulong kita. Sa piskal, walang ganun eh. Ganun pa. Sa piskal niya, walang ganun. Kaya pa sa latest ko yung sinampang kaso kay BP Inday na yung alarm and scandal ba yun? Mukhang sabi ng piskalya, binabasura, wala ho niya matibay, walang probable cause. Pero kung magsasasalita yung mga kasama ko Ay, doon, talaga naman, opo. hindi pwedeng hindi siya sumagot dito sapagkat ang pinag-uusapan natin ay pera ng bayan. Walang sino man ang makaiiwas sa pananagutan na kinakailangan nating litisin sa liwanag ng pagkakagasta. Oho. Sa aming nakikita rito. Ang tibayan niya ng Di ba? ebidensya. Opo. Ang tibay ng ebidensya rito. Sa kaisipan ng ating mamamayan, guilty na lahat Yun na nga. yung mga tao. May mantakin nyo niya, nag-withdraw ng pera, 37 million, ilang beses, kitang-kita niya. Hirap na hirap nga roon niya, bitbitin yung mga duffel bag na pera. Hindi ba nagtalo pa nga kami? Ano ba pinagtatalon natin dito? Yung pagbitbit ng pera o yung pagkaka-withdraw ng pera? Hindi na kasi malaman kung sino nagbitbit ko sa dami nung Ibang klase. Sabi ko dun sa land bank yata yun, ma'am, mali po ba ka kung halimbawa yung, siguro po kung medyo mabigat yung tinulungan ng gwardiya ninyo. tinulungan lang na, mali po ba yun? Sumagot, hindi po, mali po yun. Kasi po, kinakailangan pong nakabantay siya sa lahat ng panahon. Kasi po, pag nalingat ang kanyang atensyon, may pumasok. Akala mo naman alam po ninyo yung mga gwardyang nakikita ko sa ibang establishment. Ito po, alam din ninyo. Pumunta po kayo sa mga food chain. Yung gwardiya po kumisa nagpupunas ng mesa. Nag-ano po ng pinggan. Kasi wala Hindi niya trabaho yun. Hindi niya trabaho yun. Pero at the same time, nababantayan niya yung niya. Kasi lalong-lalo wala namang masyadong pumapasok eh. Opo. Hindi ba? Saka ang Pilipino kasi meron yung tinatawag na inisyatibo talaga. Meron, tama yun. Pag umuulan nga po, lalabas yung papayungan po yung Kahit may Hindi niya araw. trabaho yun eh. Opo. Pero dahil ugaling Pilipino, at alam naman nila na ang Pilipino ay talagang matulungin, Opo. ikaw naman kako, ma'am. Valued depositor ito. Kalahin mong makapag-withdraw siya ng ganito karaming pera. Ibig sabihin, valued depositor. Di man lang tutulong. Sa mga iba po nga akong pagkakataon, baka iba pa yung, baka po ma'am, meron po kaming May card po kami dito. konting kape rito. Baka bago po kayo malis, magkape kayo. Hindi ako naniniwala kako sa'yo. Nang pinaniniwalaan ko kako yung practical at saka yung Practicalidad. nauobserbahan kong in ordinary happening, ganito talaga. Hindi ka ako makakalusot sa ordinaryong pagkakataon at sirkumstansya na palagi nating nakikita, palaging ganito, hindi kagaya ng sinasabi mo. Ako nga, nag-withdraw lang ako 1.5. May taga-bukas ng kotse, may taga-hawi ng karsada. O pag-aatras ka, may pagilid yung sasakyan. Paano naman ang withdraw mo? $1 naman, hindi naman. 1,500 pesos ko. 1.5 bang winidraw niya, naiuwi mo na lang nun ata is 1,480. Kasi binigay ko sa 20 binigay mo. Natuwa ako. Anyway, ito na po. Ito na. Maayos na yung mga video ko, ha? O, sige nga. Gusto ko lang ipakita. Isa-isahin natin. Direct, sampulan mo. Iyan ang masigit na paniniwalaang batayan kasi. Sige. Binondo muna tayo, Kong. Yan. Sino ba yung nakadilaw? Ba mga Hindi, maraming, Filipino-Chinese, tapos meron kayo mga... Ibang angulo naman. Bakit yan na naman eh? Ulit-ulit eh. Yung mga iba, Yun. Meron pang may robot pa doon sa dulo. Ayan. Siya pa rin yun. Paulit-ulit eh. Next. Parang nakaloop eh. Ayan. ba't wala si Spider-Man eh? Yan, tingnan mo yan. Tingnan mo yan. Ay, ito sa ano to? Kong? Yun yung sa Abra, sabi nyo. Abra. Hindi, Kapitan, sa yan, sa Infanta Quezon yan. Infanta Quezon ba ito? Oo. Panta. Akalain mong napagkamalan ako ng mga batang mag-aaral na ako si Dr. Jose Rizal. Kasi lumapag yung tricycle nyo. Ibig ko sabihin, sino mag-aakala na pati mga batang yan ay kakilala ako? Di ba? Alam niyo, ang bata ngayon, ang tatanungin niyo kung sino mananalo talaga sa sa eleksyon eh. Dahil ang mga bata, pag tinanong mo, hindi magsisinungaling yan. Totoo. Sasabihin ng totoo kung kilala ba nila ang isang kandidato, hindi. Kung kilala ng bata, malamang kaysa hindi kilala din ng magulang. Oo. Ayun. Yan ang sinasabi ko sa Cagayan de Oro. Cagayan de Oro City naman ito. Na Parang sa isang gymnasium ito, Kong,
Malaking gymnasium yan at hindi halos ako makalakad. Oho. Hindi ko kayang ikutan lahat eh. Kasi nababara ako ng maraming Bukod ba sa inyo, mayroon kayo? Baka naman sabihin, hindi, may kasabay kayong ibang ano yan. Kayo lang mag-isang guest nila dyan? Ako lang. Na senatorial balls? Ako lang. Walang artista dyan, Kong. Oho. Wala silang gustong papasukin kundi ako lang. Baka kasama niyo dyan yung mga kasama ko artista. Wala naman. Ay, makikita mo. Oho. Pagkatapos na number 52 ako, Jen. Oho. Nako. Oh. Si Kuya Jopel pala yung katabi niyo. At Oo, saka si... ayan, sinamahan ako.